Isipin mo to, nagmamaneho ka sa isang malaking syudad, di ba? Tapos, 10 taon ng patuloy na nagbabago yung lugar na ito. May mga bagong flyover na naitayo, may mga kalsadang biglang naging one-way, tapos nag-iba na talaga yung daloy ng trafiko. Oo, yung tipong nakakalito na talaga kahit taga roon ka. 'Di ba? Pero yung gamit mong mapa sa dashboard mo, inilimbag pa noong isang dekada. Tapos kahit gaano ka pa kagaling magmaneho o kahit gaano kabilis yung sasakyan mo at kahit gaano kaganda yung intensyon mong makarating agad para tumulong, kung mali at luma yung mapa mo, wala rin. Hindi ka makakarating sa tamang destinasyon. Mauuwi ka lang sa dead end eh. At mag-aaksaya ka lang ng gas. Ayun. At ang masaklap pa dyan, iisipin mo pang kasalanan ng siyudad kung bakit ka naligaw. Hindi mo man lang naisip na baka yung mapa mo mismo yung may problema? Totoo yan. At yan mismo yung madalas mangyari kapag sumusubok tayong tumulong o gumawa ng pagbabago sa isang komunidad. Naranasan mo na siguro yan bilang nakikinig sa usapan natin ngayon. Yung nagbuhos ka ng oras, budget at pawis sa isang project o outreach para sa ibang tao, tapos pagdating sa mismong execution, walang tumatangkilik. Parang walang nangyayaring totoong pagbabago. Nakaka-burnout, di ba? Kaya sa masusing taghihimay natin ngayon, aalamin natin kung bakit nangyayari yon at gagamitin natin yung mga nakakagulat na insights mula sa aklat na Mapping for Mission, Seeing What We've Overlooked, na lumabas noong 2026. Isinulat to ni Chris R. Villasis, isa siyang misyonerong pastor mula sa Pilipinas. Pero teka, bago ka mag-isip na para lang ito sa mga nasa loob ng simbahan, hindi Ang mga prinsipyo sa aklat na ito ay applicable sa kahit sinong gustong magkaroon ng tunay na koneksyon sa paligid nila. Maging CSR leader ka man, community organizer, o simpleng tao na gustong maintindihan yung mga kapitbahay mo. Exactly. Kasi yung pinakasentro o thesis ni Villasis, medyo matapang eh. Sinasabi niya na ang pagkabigo daw ng karamihan sa mga community projects ay hindi dahil sa kakulangan ng sipag o ng budget. Nabibigo ito dahil sa kakulangan sa paningin or lack of sight. Kakulangan sa paningin, parang pagkabulag, kumbaga. Oo, pagkabulag ng mga taong mismong gustong tumulong. Okay, teka. Gusto kong himayin natin yan. Kapag sinabi nating bulag ang isang organisasyon, parang ang bigat naman pakinggan yan. Kasi karamihan sa mga grupong ito, lalo na yung mga volunteers, sobrang busy eh. Oo, punong-puno yung kalendaryo. 'Di ba? Puro feeding programs, seminars, kung ano-ano pa. Paano naman naging bulag yung taong sobrang daming ginagawa araw-araw? Diyan nagiging mapanling lang yung sitwasyon eh. Ipinapaliwanag sa aklat na madalas na pagkakamalan nating katapatan o faithfulness, yung pagiging abala. Kasi nakikita nating gumagalaw tayo, akala natin may epekto tayo agad. Ayun, dahil busy tayo sa programa, manhid na tayo sa tunay na buhay ng mga tao sa paligid natin. At dito napapasok yung malaking pagkakaiba ng dalawang bagay, yung assumption o hinala versus discernment o yung malalim na pagsusuri. Wait, let's be real for a second. Sa mabilis na pakbo ng buhay natin ngayon, hindi ba't yung mga assumptions o hinala ay nakabase rin naman sa karanasan natin? Parang shortcuts. Oo, para mas mabilis tayong makakilos. Kung leader ako at kailangan kong mag-decide para sa daan-daang tao, I can't always sit down and chat for 3 months bago ako mag-roll out ng tulong, 'di ba? Valid point yan. At totoo na nakakapagpabilis talaga ng kilos yung mga assumptions. Pero ang panganib na sinasabi ng aklat, kapag puro hinala na lang yung basehan natin, ibinababa natin yung halaga ng mga tao sa mga simpleng kategorya. Fina-flatten natin sila. Oo, fina-flatten natin sila. Sinasabi natin na, ay, alam na namin kung ano kailangan ng mga taong to. O kaya, gumana tong project na to sa kabilang barangay, kaya sigurado gagana rin to rito. Kaya pala minsan nakakasakit yung tulong. Kasi tinatrato natin silang parang monolithic blocks, parang demographic lang, na tipong ito kailangan ng mga mahihirap. Exactly. Yung assumption kasi laging nagtatanong kung ano yung maibibigay natin na madaling ibigay. Pero yung discernment, nagtatanong yan ng makinig muna tayo. Ano ba talaga ang natural na ginagawa o kailangan ng mga taong ito sa panahong ito? Makes sense. Binanggit din sa source natin yung halimbawa ni Jesus eh.
Nung tiningala yung mga tao, hindi siya nakita ng mga numero lang. Hindi siya lumapit na may dalang generic na template. 'Di ba? Nakita niya yung lalim ng pangangailangan nila. Tulad nung babaeng Samaritana sa balon o kaya si Zaccheo, iba-iba yung approach niya. He saw the individual friction points. At yan yung nawawala sa atin ngayon. Kapag puro assumption, nawawala yung pagiging totoo ng isang tao. At kamyan ang problema natin, yung susunod na kailangan nating intindihin ay yung konteksto o yung lugar nila. Yung physical space. Pero teka lang does physical place even matter ngayon? Lalo na sa panahon natin na halos lahat ng tao kahit nasa malalayong probinsya, may smartphone na. Connected na sa internet yung buong mundo Magandang tanong yan. At dyan ipinapasok sa libro yung Theology of Place o Teolohiya ng Lugar. Bibigyang diin niya na kahit kailan hindi tinurong ng Biblia na walang kwenta ang isang lugar. Tinawag ng Diyos si Abraham sa isang partikular na lupain, di ba? Oo. At ginugol ni Jesus yung buhay niya sa Nazareth at Galilea. Ang punto rito, yung ebanghelyo o kahit anong magandang inisyatibo ay pangkalahatan, pero palagi itong ibinibigay ng lokal. Ibig sabihin mahalaga yung kanto nila, yung kalye nila. Oo, kasi bawat galya may kwento Ang mga paaralan sa isang lugar may sariling pressures. Yung mga palengke nila sumasalamin sa kung ano yung kinatatakutan at inaasahan ng mga tao doon. Kaya pala ipinapaliwanag din sa aklat yung konsepto ng incarnational presence o presensyang inkarnasyonal. Oo, hango yan sa pagkatawang tao ni Kristo. Hindi siya nagpadala ng memo mula sa malayo Bumaba siya at nakihalo-bilo. Alam mo kung anong naisip kong analogy rito? Ano yun? Gets ko na to. Para tong pagkakaiba ng paghuhulog mo ng care packages mula sa isang umaandar na helicopter kumpara sa pagpapababa ng helicopter, pagtatayo mo ng toldas sa mismong barangay at pakikinig sa mga kwento ng mga tao doon bago ka mag-alok ng tulong. Ayun. Ang ganda nung helicopter helper na analogy mo. Kasi napakadaling maging ganyan Yung generic na pamamaraan lagi nagtatanong, paano natin sila mapapapunta sa ating event? O paano natin sila mapapapila para kumuha ng relief goods? 'Di ba? Pero ang tapat na presensya yung nagtatayo ng tolda, nagtatanong ng paano tayo magiging pagpapala kung nasaan na tayo mismo. Nakikita ko yung value niyan, pero aaminin ko medyo may friction yan. Kasi ang pagtatayo ng tolda, matagal yan The true mission takes time para mabuo yung tiwala. It's not a quick fix. At walang shortcut doon. Kaya siguro mas gusto ng karamihan yung helicopter na approach tapos ipopost sa social media. Kasi speaking of social media, I think technology gives us a fake sense of presence Pumasok na tayo dyan sa panganib ng reductionism at nung ilusyon ng digital age. Isipin mo na lang, yung mga tao ngayon laging connected online, pero nakakagulat kung gaano sila kalungkot. Oo, isolated pa rin talaga. At nagbibigay yung teknolohiya ng mapanganib na ilusyon. Kasi nakakausap natin sila online o nakikita natin yung post nila, inisip nating kilala na natin sila. Lalo na sa mga gumagawa ng projects dahil nasusukat natin yung engagement. Tipong, uy, ang daming likes at shares nung charity vlog natin, feeling ko may malaki tayong epekto. Pero ilusyon yun. Nilinaw ni Villasis na ang digital na connection ay hindi kailanman katumbas ng embodied presence o yung physical mong presensya sa tabi nila. Kapag data and metrics lang yung tinitingan natin, tinatrato na natin yung mga tao bilang data points. Istatistika na lang sila. 50 kabataan, 100 mahirap. At yan yung reductionism. Nare-reduce yung tao bilang numero. Nawawala yung mukha nila. Ang teknolohiya kasi hindi kayang mag-alaga o magpastol ng tao Pero paano yan sa panahon ngayon, metrics at data talaga ang nagpapatakbo ng mundo. Hindi naman natin pwedeng itapon yung mga spreadsheets, di ba? Kung leader ako na sumusubukang intindihin yung komunidad ko, paano ko gagamitin ang data nang hindi nagiging malamig o parang makina yung tingin ko sa kanila? Nasagot yan ng maganda sa aklat. Hindi sinasabing masama ang data. Ang data raw ay dapat sumusuporta sa pagmamahal. Hindi pumapalit dito.
May isang napakagandang linya doon. Ano yon? Sabi niya, ang numero ay nagpapakita ng mga pattern pero ang kwento ang nagpapakita ng sakit. Wait, ang numero ay nagpapakita ng mga pattern, pero ang kwento ang nagpapakita ng sakit. Wow! Parang yung dropout rate na makikita mo sa papel, pattern yun. Oo, data yon. Pero yung rason kung bakit sila nag-drop out, siguro kasi kailangan nilang magbenta sa palengke para makakain yung mga kapatid nila. Yun yung kwento, yun yung sakit. Tumpak. At hindi ka lang dapat naghahanap ng sakit o sugat ng lugar tulad ng grief o financial pressure. Bahagi rin ng pagmamapay yung pagtuklas sa mga gifts nila. Ay, yung mga talento at natural na potential ng komunidad. Oo, hindi pwedeng ang tingin mo lagi kawawa sila. Dapat tinitingnan mo rin yung tibay nila para alam mo kung paano susuportahan yung andun na. Galing. So ngayon, alam na natin yung mga iwasan. Yung assumptions, yung generic outreach tulad ng helicopter, at yung pag-reduce sa kanila sa numero. Maging practical tayo ngayon. Paano ba talaga gawin itong community mapping na ininumungkahi ng aklat? Inipapaliwanag ni Villasis na ang pagmamapa daw hindi lang to tungkol sa heograpiya o sa kalsada. Ito ay pagmamapa ng ritmo at relasyon. Ritmo at relasyon. Himayin natin yung ritmo. Yung flow ng buhay nila to. Ano? Kailan ba nabubuhay yung kalye? Bakit sila nag-iipon sa isang particular na sari-sari store tuwing hapon? Anong oras sila pagod galing sa trabaho? O nga, no? Kung hindi mo alam yung ritmo nila, mangyayari sa'yo yung magpapaseminar ka ng 3:00 ng hapon, kakatulog lang ng mga naka-night shift. Di ba? Ang simbahan o yung organisasyon ang dapat sumabay sa ritmo ng komunidad. Hindi yung komunidad ang pipiliting mong sumabay sa kalendaryo nyo. Napaka-common ng ganyang pagkakamali. Paano naman yung relasyon? Sa relasyon naman, aalamin mo kung sino yung may impluensya talaga. Sino yung pinagkakatiwalaan ng mga tao para humingi ng payo. Usually, iniisip natin si Kapitan agad dyan Oo, yung mga may official title. Pero minsan, yung impluensya na sa tahimik na nagtitinda sa kanto o yung retiradong guro na hindi man lang napapansin pero laging nagpapakain ng mga bata, kailangan mo silang mahanap. Kaya may mga practical na hakbang na ibinigay yung aklat para gawin yan Yung una yata, makinig bago manguna. Oo, makinig sa mga guro, tindero, tambay, at makinig para umunawa, hindi para i-recruit agad sila sa kung ano man yung project mo. Yung pangalawa, maglakad. Maglakad sa mga kalye. Iba yung nakikita mo pag naglalakad ka Mapapansin mo kung aling mga lugar yung buhay na buhay at aling mga lugar yung napabayaan na. At yung pangatlo, na tingin ko pinakamahirap para sa mga corporate settings, magsimula sa maliit or act small. Kasi nasanay tayo sa mga grand launch Pero ang tapat na mission, hindi nagagawa sa isang malaking pasabog na event. Oo na. Ginagawa yan sa paulit-ulit at maaasahang presensya. Nandun ka lagi, nakikinig ka. Kaya imbes na mag-isip tayo agad ng malaking pabonggang event para makakuha ng atensyon, ang kailangan pala nating gawin maging parang estudyante. Pag-aaralan mo muna yung wika, yung flow ng buhay nila bago ka makisali. Yun talaga ang esensya nun. So para sa'yo na sumama sa usapan natin hanggang dulo, bakit ba ito mahalaga sa'yo? Maging ikalman ay naghahanda para sa isang project sa trabaho o nag-iisip kung paano tutulungan ng iyong barangay o bahagi ng isang malaking organisasyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa kung paano mo tinitingnan ang iyong paligid. Totoo yan. Ang layunin natin hindi lang para makakuha ng mas magandang impormasyon para sa data natin, kundi para magkaroon ng mas malalim at makataong pag-unawa. Kasi doon nagbubunga yung tiwala at pag-asa At bago tayo magtapos, gusto ko sanang iwan sa iyo ang isang hamon o kaisipang pwede mong pagnilayan. Bukas, habang naglalakad ka o bumibiyahe papunta sa iyong trabaho o paaralan, subukan mong tingnan yung isang taong palagi mong nadadaanan pero hindi mo talaga pinapansin. Yung nagiging background noise lang natin minsan, no? Oo.
Tanungin mo yung sarili mo, sila ba ay biktima ng pagkabulag mo dahil sanay na sanay ka na sa sarili mong ritmo? Ano kaya o sino kaya ang nagiging invisible o nakakaligtaan mo araw-araw ng hindi mo man lang namamalayan? Napakagandang isipin yan. Kapag sinimulan nating tanggalin yung mga nakasanayang hinala at natutong makinig ng totoo, baka doon lang natin makita yung tunay na mapa ng buhay nila. Maraming salamat sa pagsama sa aming usapan ngayon. Hanggang sa susunod na masusing paghihimay.